Yun na nga eh. Hindi ako natatakot sa kanila. Guys, I'm not scared at all. There is nothing in the fiber of my being that is scared of them. No. Because I said, if it means my life, then it means my life. If it's going to cost me my life, then that's it. Wala naman sang hero na hindi patay. So kung talaga na may mangyari sa akin, pag nalaman nyo na patay na ko, sila nagpapatay sa akin kasi sila lang naman ang may gusto na mawala ako. Correct? Ito nga lang, mga sinungaling kayo, mga puro lang kayo, mga gulpi di gulat. Paasahin nyo ang mga Pilipino na may managot, bilat singiloy. Ano kami di puta, garagbe? Sinong managot? Ang amo mo gaga. Ang amo mo dapat managot. Sinong kapirma, di puta? O, sige, magpalagay natin wala sa nagpirma sang kwan. Hindi siya nagpirma sang lahat nga mga nawawala sa flood control. So, under his nose, he didn't know that trillions were already being stolen behind his back. Wala bilat sing Iloy sang intel sa Malacanang na nagsabi sa kanya nga si Romaldes kag itong si Salde nga kawatan may ginagawa nga kamalamalakan. Ano ang amo mo yun di puta? Ano ang amo mo si Casper? Kaluluwa na lang siya, wala sa salita, wala sa utak, bobo. Is that what you're trying to tell us? Na ang kaya bilat sing Iloy nila lang nga isprekitikon yung mga mangmang bala. Hindi lahat na Pilipino mangmang. For the sake of argument, if it is even true that he was not aware that those kinawatay or those magnanakaw in the millions and trillions of pesos has been segregated already to a lot of fucking congresswomen and congressmen na magkaroon sila bilat sing Iloy sang mali-malita, ang amo mo alipungoy, natutulog sa araw-araw, hindi sa nagigising. Walang may nakapagsabi sa kanya na nanakawa na tayo. What kind of a president is that? Kung hindi niya alam na putang ina may nawawala na sa atin nga 3 trillion. So ano nga klase nga gobyerno, if you really would want to debate, ang sinasabi mo nga panagutin ang mga magnanakaw, so you didn't know? Wala bilat sing Iloy kayo sa mga spy. You did not assign anybody to be your pineapple eye, to be your CCTV in every fucking agency of the Philippines, to make sure that no one could play mini-mini or no one could fucking betray the confidence of the Filipino people. So what kind of puta of government is this? Na pwede pala kayong putang inanakawan right under your nose. Hindi lang piso-piso ha, trillion. Hindi nyo nalaman, tigago palang presidente, kung ganun. I already applied in United Nations asylum as a refugee because I am scared of my life. My life is being threatened by the government and I am afraid that anything will happen to me if I am going to be touched by our president or his government. So I am now a refugee, an asylum seeker. In essence, I do not have a country right now. Hindi ako Pilipino. I refuse and I renounce being a Filipino. Anyway, dito naman sa magandang lugar na ito, sabi naman ng aming hari, everyone is an Emirati when you are here. So I was advised to seek help from the United Nations and I did. And at the same time, I have solicitors that is backing me up. So you don't have to worry about me because I have my contingency plans. I also have my battle plans. We also have things that, we are also prepared. I do not go to battles empty-handed. So marami din akong mga tao na tumutulong sa akin. So I am an example of an asylum seeker and a refugee whilst waiting for the application of my asylum. Kailangan talaga yan because they are threatening me. Imagine niyo, they are attacking me online, using all the resources. Itong kalbo nga maraming kirida nga pangit nga si Gomez. Shout out sa Reaction Vlog, YouTube channel. Please like and subscribe. Okay kayo. Kaya pamatian ni nato ng gagaganing sinto-sinto niyo. Abi bala nila ma-affected ko. Uy! Ma-affected ko bilang si Iloy ka nag-press briefing ka sa Iloilo? Bakit? Hindi naman ako may-ari ng Iloilo ah. Hindi naman ako may-ari ng Pilipinas.
Hindi ako katulad nyo, nga do mga patay gutom kayo sa gahom. Do mga patay gutom ang mga bilatsing Iloy sa power. Ang kininyo, ang 7,100 islands, putang ina nyo, wala kong pakialam. Habang kayo ang nakaupo sa Pilipinas, wala kami planong umuwi dyan isas. Ay bilatsing Iloy. Maayong adlaw, Iloilo Press. Nahuli na si Zaldico. Bunga ito ng matibay na paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapanagot at makulong ang sinumang sangkot sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Botigon! Sinungaling! Bakakon! Bunga ito! Bunga sang ano? Bunga sang pagka-addict nyo! Botigon bilaksing Iloy! Hoy! Nahuli si Zaldico ang bilaksing Iloy nyo dahil hindi niya bitbit ang kanyang physical passport! Bilaksing Iloy kakaalipungoy! Botigon sinungaling! Puta! Dahil sandali lang. Nahuli na si Zaldica hambal sang kaplog. Hoy, ikaw nga klase ka, no? Sa lahat bilaksing Iloy nga Undersecretary for Press, ikaw ang pinaka-alipungoy. Ikaw ang pinaka-estupida. You should have gathered first the whole story. Kung ano ang istorya, totoo nga ang pangalan sa'yo, dapat na yung top press release na walang kwenta. Hindi mo pa gani alam di puta ka ang lahat na bilaksing Iloy nga dayari. Kung ano ang rason kung bakit nahuli si Zaldico, bilaksing Iloy nga pulok-pulok ang sip-sip. Na pulok-pulok ang sip-sip nga gaga-gaga ang buke. Ano? Wala budget ang Interpol. Hindi Interpol ang umuli kay Zaldico nga kawatan gaga. Masalita sa dahil sa walang humpay, bilaksing Iloy. Anong paghuli nyo, be? Wala ka mong gani ga budget kani yudi puta. Interpol, bilaksing Iloy, intergalactic ka. Interpol, bilaksing Iloy. Kabutigon sang gaga, napainit sa gining ulo kung you are such. Sa Pangulo, kasalukuyang nasa kustodiya na Grabe ka gadya kabutigon nga gaga kaya. Press. Nahuli na si Zaldico. Bunga ito ng matibay na paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapanagot at makulong ang sinumang sangkot sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Ayon sa Pangulo, kasalukuyang nasa kustodiya na ng otoridad sa Czech Republic ang paganting si Zaldico matapos na pumasok sa nasabing bansa nang walang wastong dokumento. Batay sa pinakahuling ulat, hinarang si Zaldico sa German border at ibinalik sa mga otoridad sa Czech Republic kung saan siya nanggaling. Dagdag ng Pangulo, nagpapatuloy ang koordinasyon ng Pilipinas sa mga otoridad ng Czech Republic. Bilaksing Iloy! Yudi puta! Ang ulihin nyo si Martin! Ang best friend ni Zaldico! Ang uuwi niya sinungaling! Kaya kayo galit na galit sa akin eh. Galit na galit kayo sa pareho ko. Kasi binubuko ko, binibisto ko ang inyong panlilinlang sa amin. Hindi sa nahuli dahil wala sa kaukulang bilaksing Iloy na dokumento, hindi niya dala ang kanyang physical passport. Dahil kung tutuusin, basta may card ka lang naman bilaksing Iloy, may Portuguese, may Portugal passport siya, kung may card ka lang naman, pwede ka magpalakad-lakad kag mag-train sa buong Europe. Alam na sang lahat. Ang hindi lang nakakaalam na ang mga alipungoy nga katulad mo. Inamin na naman sa mga yudi puta nga credit grabber. Iyot! Hindi ang mga otoridad na mga binayaran nyo o mga otoridad ng mga Interpol ang nakahuli kay Zaldico.
Napunta lamang siya doon sa border sa immigration at hindi niladala ang kanilang physical passport. Naturalmente, hanapan sila ng mga taga-border. Ganun naman talaga kung dapat na ikaw ay nagbabiyahe, dalhin mo ang iyong mga pasaporte. Alipungoy! Sinungaling ang bilat sing Iloy, huhulihin ang dapat managot sa blood control. Bilat sing Iloy! Ang lahat yung di putang na managot sa blood control, ayo! Sino yung di puta ang nagapirmahaw? Hindi ang presidente? Sino o bilat sing Iloy ang nag-release ng ato nga fiscal year yung di puta nga budget? Si Saldico? Tutoy nyo lang si Saldico! Si Saldico, naka-assign na ning gunggong ninyo diputa ni nga buaya, mag-segregate yung diputa sang pinimarhan kag in-approve ni Romaldes kag sang amo mo. Isa ka din. Manlilinlang ka. Sinungaling ka bilak sing Iloy mo pakunukunan. Ara na gani yung diputa sa Tacloban si Romaldes, hindi nyo makuha. Iyot. Though achievement, bilat sing Iloy, kung tutuusin sa pera na meron kayo, bilat sing Iloy, napapatay nyo na ni sa salde. Sa perang meron kayo, nalubong nyo na ni sa, ang hihina pala ng inyong bilat sing Iloy nga ano. Ang hihina pala ng kanilang mga intel. Ang intel yung bilat sing Iloy, hindi alam na sa Czech Republic sa nga nakabook to sa ho. Mabuti pa ko sa inyo, alam ko nga nakabook sa ng isang taon. Ito ipakita ko sa inyo. Mabuti pang intel ko bilat sing Iloy, hindi nyo alam kung saan sa hotel. Ako gani alam ko. Kaya, sinusuka, ginakuya ngayon sa Malacanang, guys. Ayan. Paano ko ni Manuman? Sandali lang. Para hindi ko hindi mo daw giveaway, walang nagbigay sa akin ng information, no? Ayan, ha. Ang intel yung pigado, iyo. Ito ipakita ko, ha? Share the live ang inyong mga stars muna. Kagpa-Gcash nyo. Keep sharing the live kasi nag-report sila. Nire-report nila ako. May taga Singapore daw sila doon ng mga control farm. Ayan, oh. Wait. Kahirap. Ito na lang. Ayan. Ko Maylin. Ayan. 31 March 26 until 31 March 27. Guess selected, arrival and departure. Dumating sila dito. Bilat sing Iloy ang intel nila, walang kaalam-alam pala lulo. Kung totoo nga may intel kayo, kag meron kayo doon sa Interpol, may mga usap-usapan na ni sila yan. Steady ka lang sa Europe. Siguraduhin lang natin na tayo pa rin sa sunod nga eleksyon, susunod ka na umuwi. Kapag hindi tayo manalo sa sunod nga eleksyon, papatay-patay ka na. Kita nyo ka relax lang bilat sing Iloy kay Saldico, either pwede nila patsyon, or pwede din nga ginapa-chill-chill na nila doon. Ang isa, siyempre, grupuhan na sila sa kinawatay mo, fraternity. Ganon yun. Kaya kung gusto nyo get mga bilat sing Iloy nyo, budgetan si Saldico, alam nyo naman kung saan nagachururot. Kaso nga lang, mga sinungaling kayo, mga puro lang kayo, mga gulpi di gulat. Paasahin nyo ang mga Pilipino na may managot. Bilat sing Iloy, ano kami diyo di puta, garagbe? Sinong managot? Ang amo mo gaga. Ang amo mo dapat managot. Sinong kapirma di puta? O, sige, magpalagay natin wala sa nagpirma sang kwan. Hindi siya nagpirma sang lahat nga mga nawawala sa flood control. So under his nose, he didn't know that trillions were already being stolen behind his back. Wala bilat sing Iloy sang intel sa Malacanang na nagsabi sa kanya nga si Romaldes kag itong si Salde nga kawatan may ginagawa nga kamalamalakan. Ano ang amo mo yun di puta? Ano ang amo mo si Casper? Kaluluwa na lang siya. Wala sa salita. Wala sa utak. Bobo. Is that where you try to tell us? Na ang kaya bilat si Iloy nila lang nga isprekitikon yung mga mangmang bala. Hindi lahat ng Pilipino mangmang. For the sake of argument, if it is even true that he was not aware that those kinawatay or those magnanakaw and the millions and trillions of pesos
segregated already to a lot of fucking congresswomen and congressmen na magkaroon sila bilatsing Iloy sa mali-malita, ang amo mo alipungoy, natutulog sa araw-araw, hindi sa nagigising. Walang may nakapagsabi sa kanya na nanakawa na tayo. What kind of a president is that? Kung hindi niya alam na putang ina may nawawala na sa ating 3 trilyon. So ano nga klase nga gobyerno if you really would want to debate? Ang sinasabi mo nga panagutin ang mga magnanakaw so you didn't know? Wala bilatsing Iloy kayo sa mga spy. You did not assign anybody to be your pineapple eye, to be your CCTV in every fucking agency of the Philippines, to make sure that no one could play mini-mini or no one could fucking betray the confidence of the Filipino people. So what kind of puta of government is this? Na pwede pala kayong putang inanakawan right under your nose. Hindi lang piso-piso ha, trilyon. Hindi nyo nalaman, tigago palang presidente, kung ganun. Gaano kay mo, gasabu ka na lang araw-araw, 10 days wala katulog, tapos tinutulugan mo 30 days. Tapos ang nagpakita-kita lang sa mga show to, mga double body mo, body double mo. Because if you are telling us na inosente ang presidente sa nangyaring nakawan, he didn't know for all those times that money were already stolen. Ginaisa-isa na ang mga malita sa amuna ni nga dulunganay bilat sing Iloy sa bahay ni Salde. According sa 18 Marines, nagakalasik na 1 bilyones, alipungoy kayo? Anong ginagawa niyo sa Malacanang bilat sing Iloy? Nagatsukaanay ka mo? Anong ginagawa niyo sa Malacanang? Gajakstone? So bali mo lagi na alam, ang amo mo ay gagagaga, magdipinsa, mangumango. You should not put your president on that kind of on that kind of predicament. Parang sinabi mo sa amin na ang iyong amo ay gago, nga tanga sa blaha. Ha? Ay, nanakawan tayo. Ay, ala, pinasok na palang ating bahay, Claire. Bakit hindi mo ito nakita, Claire? Anong ginagawa sa mga PSG dyan, Presidential Security, bilat sa Iloy? Walang nagawa ang mga taga-DPWH, di puta. Wala kayo doon, spy? Ano na lang ni bilat sa Iloy sa DBM? Wala may nagsabi sa kanya, boss, withdraw dito ng perang di puta nga saldi ko. Milyones na ditong kinukuha, boss. Wala may nagsabi sa kanya. Ay, bilat sing Iloy, grabe. Oy, Claire, when you're lying, lie properly. Hindi ka kasi marunong magdepensa sa iyong kasinungalingan. Huwag ka na lang magsabi ng kasinungalingan because you are a lousy defense lawyer. Hindi mo tinitingnan kung ano ang pwede mo i-back up dito. O sige, inusinti si presidente. Nasa kamara ang gumawa yan, tibilat sing Iloy ang presidente mo ka lang. Wala kita nakaramdam yun di puta, ginapit-packet na sa? Ay, anong presidente mo? Kay kaluluwa lang presidente, kaya walang alam. Share the live! Ang mga pastars nyo, araw-araw naman yung mga pastars bilat sing Iloy. Tapos ngayon, may mga tao nga tulad ko, bunga ito ng matibay na paninindigan ni Pangulong bunga ito. Jr. na mapanagot at makulong ang sinumang sangkot sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Ayon sa Pangulo, kasalukuyang nasa kustodiya na ng otoridad sa Czech Republic ang puganting si Zaldico matapos na pumasok sa nasabing bansa nang walang At paano siya naging pugante? How is he a fugitive? When he left the Philippines, did he have any sentence already? Nabasahan na ba siya ng sentensya tapos tumakbo siya? He left Philippines a free man. Anong pinagsasabi mo nga pugante siya? Ay alam mo umangusin mo, no? You could only call somebody a fugitive when siya ay nasa kustodiya na ng mga andoon na sa sabilibid, tapos nag-akyat sa sabakod, tapos tumakbo sa ibang lugar. Yon ang pugante. Pugante, pumuga. Naintindihan mo ang root word na yon? Pumuga. Saan siya pumuga? He was a free man when he left Philippines. So paano sa ngayon naging pugante? You are making Saldico as an scapegoat. Batay sa pinakahuling ulat, hinarang si Zaldico sa German border at ibinalit
sa mga oh. At ito lang ang dialogue mo, Claire. You still have to read the prompter? Really? You could not memorize an 8-minute dialogue? Oh, pigado. Law-law. Ang pagkilos ng gobyerno, ang utos ng Pangulo ay nananatili. Managot ang dapat na managot. In coordination, kung butigon, maning akuan, maning lang, maning... May we know lang the candid reaction of the President upon learning the arrest of Zaldico? Opo, kagabi po ay siguro bago mag alas 10 ng gabi. Alam mo, kung na gabi notice, so tingnan mo lang kanyang mukha, she flinches. Opo, kagabi po ay Tingnan niyo. Ayan. siguro bago mag When a person flinches or when a person bats an eye, Psychology 101, it means that she is making up stories as she goes. It's basic. Kapag nag-stop ang isang tao and they still have to build stills inside her head, tapos hindi pa siya quick-witted like me, hindi pa siya smart-mouth like me, gaalipungoy sa mga kagabi po, if a person is trying to make a statement and then she puts a lot of fillers, it means that she's lying because when you lie, you need to memorize. When you know the truth, you do not have to memorize. ay nakausap po tayo ng Pangulo. Kasama po natin si Secretary Dave Gomez at ipinaalam sa atin kung pinaka-update sa pagkakahuli dito kay dating Congressman Zaldico. At siya po ang naunang nagbalita, nag-post ng update patungkol po dyan. At of course, ang mararamdaman ng Pangulo bilang siya po ang naging nanguna sa pagpapaimbestiga ng mga anomalya sa flood control projects. Although wala Pilocheng Ellen, yung dipota, nanguna sa pag-imbestiga sa flood control yuta. Ano nga nanguna ang presidente mo sa flood control, Claire? Siya ang nanguna nga nagmatsyas. Ang presidente ang nanguna matsyas. Sanggates. Nanguna pa imbestiga sa ano? Kung wala na bukayo sa Diskaya, bilat sa Iloy, wala kaming alam. Siya ang nanguna, ano yan? Alam mo, kung ako, Bino, ka mga langlang sa lahat dyan, nga umaten sang putang ina nga wala pulos, law, say, nga press briefing sa Iloilo, puro kamutatanan mga langlang. You listen to her bullshit? You listen to her lies? Ano ka mo man? Iyot! Isn't it that we stand for the truth and we promote the truth? So help me God. Nakinig kayo sang lalalasis bumbani sang abnormal niyo? She lies through her teeth! Iyot! Nanguna sa pag-isprenayer ka kurang kanal! Imbestiga sa ano, Clara? Kung wala na ginambog si Diskaya, nga bilat sing Iloy nga may 50 kabilog, may 15 luxurious cars. And they own a 700 million, what you call this art made of crystal, I don't know what. Hindi na bulabog ang buong Pilipinas dahil kung kayo lang, isisikret nyo yon. Bilat sing Iloy, mga gaga. Ay kagaga, ganyan siya, bilat sing Iloy. Nangunguna, saan siya nangunguna? Ha, Claire? Kung totoo nga nangunguna, sa dapat kulong na ngayon si Romaldes. Kasi si Romaldes ang leader doon sa House. Di representante. Correct? Grabe, alam nyo, it's not even the lie. It's the insult to our intelligence. This is what's happening. Keep sharing the live, guys, because I could see that sinashadow ban ako. I could see, I have notification. Keep sharing the live, keep sharing the live. Wala kalabot, kaysa naman mangawat ako dito, oo, naglilimos. Palimos po ng konting awa. Bigyan nyo naman po ako dito ng konting awa, kaysa naman nakawan ko kayo or iskamin. Ano ang mas mainam? Mag-perform ka ng talent mo dito, babayaran ka ng talent fee mo, or magnakaw ka? Sige nga. Bilat siniloy ka butigon. inaakusan ang gobyerno kung sino ang guilty or not guilty. Pero kung kayo ay nababanggit
na maaari may kinalaman, nararapat lamang po na imbestigahan. So ngayon po na may kaso, dahil ang pagkakaiba naman po kay Saldico, meron na po siyang kaso at ang kanyang passport po ay canceled. So lumalabas na siya ay fugitive. No, he is not a fugitive. He is a star witness. You cancel his passport para i-gatekeep niyo siya. Bakit sa fugitive? May sentensya. Abi tanawon binaton guys, basig nagmangulang ko bala. One moment. Dagdagan ang mga stars. Thank you so much. Sino nagbigay nito sa ating stars eh? Faye, 500,000. Babab. Share the live. Binder Michelle, thank you. Ang Gcash, wala pang laman. Bilatsing Iloy. Lagyan mo na ng laman ng Gcash ni Iloy, mga tinki, para ako ay maging maligaya. Kathy Maxi, thank you so much. Ay, hindi to paninira. Gago, ugok. Paninira? Paano ito naging paninira? This is a description of your government. You fucking stupid fuck. Pasudlin yung kudanay. Hindi nyo ganit, di puta na mahuli. Bilat singiloy ang mga nasa tabi nyo lang. Tapos nangunguna sa iyo. Kayo lang mag-addict dyan. Huwag nyo kaming damayin. Kayo dumapatay sila kay Bugres. Gusto nila akong patayin. It is actually so obvious that they want to fucking gorgor me. Nag-update na ko ng aking insurance. Ay, oo eh. Bakit hindi ako mayubingi? Bilat singiloy. Nagnanakaw nga sila, Fugitive means a person who flees or tries to escape. A person who flees a country or location to escape danger, such as war or persecution. Does it make him a criminal? No. A fugitive is a person who flees a country or location to escape danger, such as war or persecution. Ano ba lang ngayon ang kalagayan ni Saldico? Okay. Or, involved in a criminal case who tries to elude law enforcement, especially by fleeing the jurisdiction. When you say fleeing the jurisdiction, is that when you left your country, you were already dealing with court cases, or you were already dealing with a criminal case when you left. So, bago umalis si Saldico, ang tanong ko sa'yo, Maria Clara, may kaso na ba siya? Eh, kayo naman na nagpalaya sa kanya. Ano sabi ni Romualdez sa kanya? Sabi ni Insider, magpatawhay ka muna. Mag-chill ka muna dahil mainit tayo. Kasi, nagkabistuhan na nga sila eh. Nagrayot ng taong bayan dahil sa gaga nga diskaya nga tanga, na hindi yan naisip ang bilatsing Iloy niya na so much of wealth that you could unexplain wealth calls for attention, na dapat sana rule of mafia do not be of use. Yan ang sabi ng mga godfather. Eh di kayang alpon ka diskaya kang bugira ang bilatsing Iloy nung umalis si Saldico. Was he fleeing a case? He fled the country because he was sentenced already for a criminal case. Wala naman He went out of the country because you told him so. Dahil siya ang inyong namin kay Saldico. Bakit siya umalis? Tumakas na siya. Ganon ang inyong narrative. And we not even forget the statement that he recorded, that in the event that something is going to happen to him, this is his final statement regarding the stealing and malversation of public funds. Nakalimutan mo yun, Claire? Na meron siyang confession tape? Amo gani, napangita ko kuno sa NBI, excuse me, I am already speaking in Tagalog and English. I do not know how else I'm supposed to speak here when I am already doing smorgasbord of languages. I am already here a linguist. So, por favor, if you still do not understand the mixture in the mekos-mekos, then I don't know. Nalalaman niya na isang fugitive ay maaari nang maibalik sa Pilipinas. Maganda pong balita yan.
Was he happy considering that Zaldico is one of the big fish sa flood control anomaly? Na naaresto na siya. Definitely. Dahil sabi nga po natin, ang utos po niya, managot ang dapat na managot. Kung isang tao po ay may warrant of arrest, fugitive, cancel ang passport, sino po ang hindi matutuwa na ang isang taong fugitive ay maibabalik sa Pilipinas para managot? Just a quick follow-up on the same topic. How prepared is the President considering that before Zaldico's arrest, Zaldico is dragging the President's name into the flood control anomaly saying na siya yung mastermind. How prepared is he considering kapag bumalik si Zaldico in the Philippines, he would have a tell-all of the things behind the flood control scandal? Ang dapat na tanong dyan ay kung handa ba si Zaldico na magsabi ng katotohanan. Kung handa ba siya na sabihin kung sino. Kung hindi natin sinasabing siya'y guilty. Kung sino ba yung kanya mga nakasama. Ang Pangulo, ulitin po natin, ang siyang nagsimulang magpa-imbestiga ng maanumalyang flood control projects. Siya ang nangunang magpa-imbestiga ng di umanong korupsyon. Ang Pangulo ay handang makinig sa lahat ng maaaring sabihin ng mga taong involved at dapat na managot sa batas. Thank you, Yusek. Okay, a refugee is someone who is... A refugee is someone who flees or who would flee a country because of persecution. A fugitive is someone who would go out of the country evading the law because that person is already facing a criminal case. But when he left, he wasn't facing any criminal case yet. Correct? So it does not fit the bill. Kung sinasabi mo nga siya ay nanggaling sa Pilipinas, when he left the Philippines, isang kriminal na siya dahil may tinakbuhan niya kanyang kaso. Hindi naman siya tumakbo sa kanyang kaso. Hindi naman siya tumakbo sa kaso niya. A refugee, I'm gonna repeat it. A refugee is somebody who seeks asylum, katulad sa akin. I already applied in United Nations asylum as a refugee because I am scared of my life. My life is being threatened by the government and I am afraid that anything will happen to me if I am going to be touched by our president or his government. So I am now a refugee, an asylum seeker. In essence, I do not have a country right now. Hindi ako Pilipino. I refuse and I renounce being a Filipino. Anyway, dito naman sa magandang lugar na ito, sabi naman ng aming hari, everyone is an Emirati when you are here. So I was advised to seek help from the United Nations and I did. And at the same time, I have solicitors that is backing me up. So you don't have to worry about me because I have my contingency plans. I also have my battle plans. We also have things that, we are also prepared. I do not go to battles empty-handed. So marami din akong mga tao na tumutulong sa akin. So I am an example of an asylum seeker and a refugee whilst waiting for the application of my asylum. Kailangan talaga yan because they are threatening me. Imagine niyo, they are attacking me online using all the resources. Itong kalbo nga maraming kirida nga pangit nga si Gomez. Of course, I have to protect myself. A fugitive is somebody who already was dealing or who is already fighting or has a legal battle or maybe sentence. May criminal sentence na siya sa Pilipinas tapos o nasa bilibid siya. Nagdalagan tumakbo siya to save himself being incarcerated. So yun ang fugitive. When Zaldico went out of the country, wala naman siya sang kaso. Kayo ang nagpaalis sa kanya, tama? Correct? Thank you, Yusek. Last question on my end. Can we have a reaction lang from Palace considering na mayroong in-affirm ng Commission on Audit yung notice of disallowance? I don't know. Ay ka mga wala uya sa nagapajika sa akong Diyos ko, Lord Jesus.
Why po ko kalabot 1,000? Iyot. Amazing. Wala po ko kalabot 1,000, guys. A fugitive must have the intention to evade arrest. Nga kung i-arrestuhin ka na, tatakbo ka. Di wala naman sa sang arrest warrant, umalis sa Pilipinas. Yun na nga eh. Hindi ako natatakot sa kanila. Guys, I'm not scared at all. There is nothing in the fiber of my being that is scared of them, no. Because I said, if it means my life, then it means my life. If it's going to cost me my life, then that's it. Wala naman sang hero na hindi patay. So kung talaga na may mangyari sa akin, pag nalaman nyo na patay na ko, sila nagpapatay sa akin kasi sila lang naman ang may gusto na mawala ako. Correct?